Hollywood TV. Sanchez Ronaldin, tawag ng gurong si Mr. Ruel. Present, anang tinawag. Santos Madeline. Present, ma'am. Tumunghay sa listahan ng guro. Why were you absent yesterday? Bago pa nakasagot ng tinatanong ay sumingit na si Claudia Andrade. Basa ang panty niya. Bago naman siya nasaway ng guro, may isa pang sumingit. Pastar na naman si Cordapia. Stop that! Saway ng guro. Ngunit kasabay niyon na lumipad ang pencil case ni Cody, lumanding sa mukha ni Ross Di Mayuga. Ouch! Ma'am, ipadala sa detention. Violente! Reklamo ni Ross. Stop that! Gusto niyo bang ipadala ko kayo pare-pareho sa principal's office? Anang guro at tiningnan si Cody na nasa unahang hanay. Who told you to speak while I'm talking, Miss Andrade? Lumabing lang siya. At bakit pink ka medyas mo? Pahabol na tanong nito. Wala na po ako medyas kaya ito na lang ang sinuot ko. Hindi naman po ito pink dati. Nahawaan lang ng mga dekolor. Bobo kasi la bandera namin. Katwira niya. Palalampasin ko yan ngayon. Pero sa susunod, hindi na pa pwede ang ganyan. Baka makita ka ng prinsipal. Ako pang mapagalitan. Yes ma'am. Tugon niya. Si Ross naman ang binalingan ng guro. Ikaw naman, Mr. Class President, tigilan mo ng pagpatol dito kay Claudia. Umasim ang mukha ni Cody. Kahit pinagalitan si Ross, parang siya pa rin ang sinisisi. Parang nakiusap pa ang guro na unawain na lang siya. Sumagot si Ross. Kasi naman ma'am, hindi ba yung mga autistic dapat nasa special school? Bakit nandito ang Claudia na yan? Walang paumanhin na tumayo siya. Lumapit sa kinaroroonan ni Ross na nasa aisle ng pagitnang haning ng mga upuan. Ma'am, nanunugod. Sumbong nito. Miss Andrade, go back to your seat right now. Hindi siya natinag, bagkus ay dinakot niya ang kwelyo ng uniforme ni Ross. Umangat naman sa upuan ng lalaki. Nang makabuelo siya, binigyan niya ito ng uppercut. Ow! Claudia! Sigaw ng guro na nakalapit na sa kanila. Hinila siya nito sa braso at dinala na ng isang upuan sa likod ng classroom. Diyan ka. Bumalik sa desk si Mr. Ruel. Binigyan siya nito ng yellow paper at ballpen. Isulat mo riyan. I will never hit my classmate again. Punain mo yung papel. Sumosobra ka na. Alam kong mayaman ka, pero hindi uubra dito ang tigas ng ulo mo. Tinitigan niya ang ballpen. I don't like this pen, ma'am. Mumurahin? Buong kayabangan niyang wika. Kasi naman, tuwing may gagawin siyang kalokohan, lagi na lang pinapamukha sa kanya ng lahat ng eskwelahang iyon na kahit mayaman siya, parurusahan pa rin siya. Ang dating sa kanya niyon ay talagang inis lang sa kanya ang lahat dahil mayaman siya. Kung bakit naman kasi doon pa siya pumasok ng kanyang mommy? Bakit hindi na lang doon sa exclusive school? O kaya, bakit hindi na lang siya pinadala sa Europe? But her mother chose an average private school like St. Benedict. Alam na naman niya kung bakit. Gusto ng mami niya na matuto siyang makisalamuha sa mga ordinaryong estudyante. Gusto ng mami niya na maging well-rounded ang personalidad niya. She was a brat at ikakarangal niya iyon. Wala siyang makasundong pinsan. Kaya nung bata pa siya, madalas na mag-isa lang siyang naglalaro. Naaawa naman sa kanyang mami. Kaya nang tumuntong siya ng 5 taon, ipinasok na siya nito sa ordinaryong preschool. Na mag-grade 1 siya, doon na siya ipinasok sa St. Benedict. Imbis naman na magkaroon siya ng maraming kaibigan, lalo pa siyang na-isolate. Ayaw siyang lapitan ng mga kaklase niya dahil naiilang sa kanya. Kakaiba kasi siya dahil siya lang ang inihahatid sundo ng Mercedes-Benz. Gusto sana ng mami niya na mag-school bus din siya just like the rest pero tutol ng kanyang daddy. Pinagbigyan na raw ito ng kanyang mami na pag-aralin siya sa St. Benedict at ito naman daw ang dapat pagbigyan ng asawa. They compromise. Dahil doon, she felt all the more alienated.
May mga kaklase naman siyang lumalapit sa kanya at nakikipagkaibigan, ngunit nahahalata niya kung bakit. They wanted her pretty notebooks, her pretty hair clips, her collection of Hello Kitty pens, and her Hello Kitty stamp pad. They wanted a share of her baon. Doon siya masigit na naiinis. Kaya siya na ang umiiwas sa mga lumalapit sa kanya. Nang mahahalata naman siya ng mga iyon, inaway na siya. Lagi siyang pinagbubulungan at pinagtatawanan. Because of that, she developed a bizarre defense mechanism. She became the school's most impossible student. Puro kaaway, walang kaibigan. Hanggang matapos siya ng elementarya ay wala siya naging kaibigan. Nang mag-high school naman siya, lalo niya ipinakita sa lahat na siya ang pinakamayaman sa buong school at ang mga Andrade ang pinakamayaman sa buong Santa Catalina. Walang makarelate sa kanya at wala rin siyang ginawang effort para makisama sa mga kaklase. Takot na siyang mauto at mahuthutan. Takot din siyang makipagkaibigan dahil nilalayuan siya ng mga kaklase na parabang isa siyang ketongin. Everybody thought she was a bitch, a brat, and a tyrant. So be it. She was just trying to live according to the impressions they had on her. I want my expensive pen, wika niya. Ross, kindly give her expensive pen, patuyang wika ng guro nila. Yes, ma'am. Lumapit ito sa kanya. Ito na po ang ballpen niyo, senyorita. Ipinatong nito sa ibabaw ng silya ang kanyang pencil case. Tiningnan niya ito ng masama at walang babalang umigkas ang isa niyang tuhod. Her Italian shoe hit him between his legs. Totoong nasaktan si Ross at namilipit. Okay, I've had enough of you, Claudia. Wika ng guro. To the principal's office. How's school, sweetie? Salubong na bati ng kanyang mami pagbabini ng Benz. Fine, mom. Aniya na pinasigla ang mukha. Buong akala ng mami niya ay isa rin siyang ordinaryong mag-aaral na nagtagumpay ito sa hangaring maging well-rounded siya at magkaroon ng maraming kaibigan. Hindi naman niya ito masisi. She had been telling her lies since her started school. Hindi minsang naipatawag ng principal ang kanyang mami dahil nasangkot siya sa gulo, ngunit ipinagpalagay lamang iyon ni Mrs. Carmen Andrade na normal. Tila thrilled pa ito. Lahat daw ng normal na bata ay nadadala sa principal's office. She couldn't blame her mother's mindset. Her mother had been a wild student, a campus figure mula elementary hanggang college. Sumali rin ito sa walga ng mga estudyante para ibaba ang tuition fee. Her mother was always telling her of the great times she had when she was her own age, all friends she had, and all the crazy things she did, including those which showed how rebellious she was to her parents. It all sounded so wonderful and exciting. That was it. Her mother wanted her to live an exciting life full of fun and laughter. But she wasn't like her mother at all. Ang kanyang mami, tila may talent na palapitin at paamuhin dito ang lahat ng tao. Likas ang pagiging charming nito. Hindi na nagtaka ang marami kung bakit naaakit at umiibig dito si Gaston Andrade, her deceased father who spoiled her rotten. At kahit mayaman ang napangasawa ng kanyang mami, hindi ito nagbago sa pakikitungo sa mga tao, lalo na sa mga kaibigan. Nang tumakbong alkalde ng Santa Catalina ang kanyang daddy, nanalo ito dahil sa kanyang mami. Too bad, her father was assassinated when she was 12. It was the greatest tragedy of her life. Gusto rin niya mamatay noon. Wala na siyang kakampi. Kahit naman mahal na mahal siya ng kanyang mami and wanted only the best for her, it was her father who understood her. It was her father who knew that she was having a hard time in school. Sa dibdib ng kanyang daddy siya umiiyak tuwing nalulungkot siya, tuwing may school activities at walang grupo na gustong kumuha sa kanya. Lilipat na sana siya ng school, ngunit sinaluwing palad na mabaril at mapatay ang kanyang daddy. Election season noon at muli sana itong tatakbo pero alkalde. He was shot right there at the stage habang nagtatalumpati. Hindi na nahuli ang killer. Part of her died that night. No one would ever call her darling brat again. Pet name iyon nito sa kanya na hindi sinangsang-ayunan ng kanyang mami. Ngunit kapag sila lang ng daddy niya, he called her that. Minsan, ito pa ang gumigising sa kanya sa umaga. Breakfast is ready, dear darling brat. He could whisper to her ears. Claudia, pukaw ng kanyang mami sa atensyon niya. She blinked.
What? I'm saying malapit na ulit ang junior-senior prom. May partner ka na ba? Hindi ako a-attend, Mom. Wika niya. Noong isang taon na third year siya, hindi rin siya dumalo. Although she made her mother believe that she was going, bumili pa siya ng magandang prom gown. Noong gabi ng affair, she pretended to be sick. Uminom siya ng maraming gatas ng kalabaw at ipinakita niya sa kanyang mami na nagsusuka siya. Iyon ay dahil sinundot niya ng daliri ang lalamunan niya. Maya't mayari ng takbo niya sa banyo para ipakitang siraan siya niya. Her mother decided not to send her to the prom. Kunwari tinawagan niyang escort niya para sabihang huwag na siyang puntahan dahil may sakit siya. Hanggang na mga sandaling iyon, walang ideya ang kanyang mami na gawa-gawa lamang niyang lahat ng iyon. Bakit siya dadalo sa prom? Wala naman nakitangkang man lang na mag-offer na maging escort niya. Isa pa, tiyak na walang makikipagsayaw sa kanya. Magmumukha siyang wallflower na lanta. But that night, she knew she could not fake another illness. Bakit naman? Ang prom ang pinaka-exciting affair kapag high school. Alam mo ba, twice akong kinoronahan na prom princess. Tiyak, ikaw rin, dahil nagmana ka sa akin. We'll buy the most beautiful gown, Cloud. Ayokong umatid, Mom. Wika niya. Hindi naman maganda ang prom ngayon. Badoy ang organizer. Maraming classmate ko ang hindi dadalo. Instead, nagplano na lang kami mag-disco. Disco? Di ba mas exciting yon? Tapos we're going to gate crash sa prom night and we'll be wearing ragged outfit. Sounds cool, komento nito. Saan naman kayo magdi-disco? Sa Starville Resort. May disco doon kapag gabi. Naririnig lang niya iyon sa mga kaklase, ngunit hindi pa niya napupuntahan iyon. Pasasamahan kita kay Nestor. Ang tinutukoy niya ay ang driver. Mabuti na yung may bantay ka pa rin. Baka kasi masyado namang wild ang mga kaibigan mo. Hindi mo kasi pinapupunta dito ang mga kakalala ko. Nahihiya sila, Mom, kasi mahirap lang sila. Nagkibit balikat ito. Totoo namang ibang mahirap ay talagang intimidated sa mayayaman. Halika na sa loob, sabayan mo mag-merienda ang lolo mo. Inakbayan pa siya nito. Kinagabihan, kinuha niya mula sa ilalim ng matres ang kanyang most important possession, her diary. Dumapa siya sa kama at nagsimulang magsulat doon. Dear Diary, I was sent to principal's office because of Ross. Inasara naman niya ako kanina. I have to fight back kasi kung hindi, baka mahalata niya na crush ko siya. I can't afford to let him know. Tiyak na pagtatawanan ako ng lahat. Hindi ko naman sana gustong sumabat kanina kay Mr. Ruel. Kaso, mainit na ang ulo ko. Kasi, I heard during the flag ceremony na nililigawan ni Ross si Hanley. Hindi naman niya masyadong maganda. Ang liit-liit pa. Maputi lang kasi naglalagay ng chinchansu sa mukha. Whatever that is. Hindi sila bagay ni Ross. Pero nakinig ko na gusto niyang siya ang maging escort ni Hanley sa prom. Masasaktan lang ako. Pero sabi ni Mami nung isang araw, ang mga lalaki raw, kapag laging inaasar ang isang babae, ibig sabihin may crush ito sa girl. Sana may crush din sa akin si Ross. Binuklat niya ang isang pahina at sa blankong papel ay isinulat niya ang salitang flames. Sa ibaba niyon ay ang pangalan ni Ross Di Mayuga. Napangiti siya nang matapos ekisan ng mga letrang magkakatulad sa kanilang pangalan at bilangin iyon. Ang total ay tumapat sa L ng flames. Ang ibig sabihin nun, love. Isinara niya ang diary at umayos ng higa upang mag-ilusyon. Third year high school niya naging kaklase si Ross. Unang kita pa lang niya rito, kakaiba na ang nararamdaman niya. He wasn't anything like the boys in school. He possessed some kind of authority over the other, and how right she was. Nang magbobotohan para sa mga officers ng kaklase, umanimos ang desisyon ng lahat. Si Ross ang nanalong presidente. She didn't raise her hand though, and no one noticed. Ross was assuming and funny with eyelashes any girl would die for.
They were long, thick, and curly, but his squarish jaw and strong-looking chin saved him from looking like a girl, not to mention his height and build. At 16, Ross looked older because he was taller and bigger than most boys who were lanky and awkward. Ross reminded her of her father. Maybe he should run for president of the country someday, if only he would stop calling her Cordapia. Hindi niya namalaya na nahulog ang diary niya. Bumagsak iyon sa ibabaw ng mga nakakalat niyang notebooks at libro sa sahig kung saan siya gumagawa ng mga assignments. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.